agrikultura, lahat dito'y umaasa. Buhay natin ay aangat, kapatay dito itulat. Ito'y ating ipalaganap, agrisikat. Sikat ka sa agrikultura, may future pa sa agrikultura. Marami tayong ibabahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Sisikat ka sa agrikultura, kikita pa sa agrikultura. Marami tayong ibabahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Hindi mo na, kumilis ka na hanggang maaga. Gumalaw-galaw, pumamana sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sa kayo ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig pa kung saan makibagada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. Ayan, what's up? Magandang buhay mga ka-agrisikat at mga karadyo. Nandito na naman muli sa inyong harapan ang inyong mga fresh partners na makakasama ninyo muli ngayong Miyerkules alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. My name is Mark Denver Bedico. And ako naman po si Pamela Cañabera. Sama-sama tayo ngayong hapon para sa isang oras na saya at kaalaman, kwentuhan na may laman. Dito lamang sa Agrisikat, Sa agrikultura, sikat ka. Ayan, Ay, namiss ko yun partner, yung line na yun. Parehas tayo. So, True. ayan, marami tayong mga naging happenings, ng mga nakaraan. Tapos marami rin tayong inire-reading marami rin tayong preparation sa mga upcoming events Ayan. bago matapos ang taong 2024. Grabe, True, napakabilis, ano? partner. Kaya naman ngayon lang ulit natin nakasama ang ating mga ka-agrisikat. Ayan. So, miss na miss talaga natin sila. Ayan. correct, Na-miss natin maghatid sa kanila ng mga bagong kaalaman at saka masasayang kwentuhan. Yeah. Ayan. And of course, partner alam natin, no, yung mga ka-agrisikat natin dito sa Central Luzon, mahaba-haba talaga Yes. yung undas nila, no? True. Long weekend. Kumbaga, hindi lang to yung way para kamustahin natin yung ating ito yung reunion ba Yes, ng family, yes. ganyan. Ayan. So partner, ano ba yung mga hihintayin natin dito sa ating university? Ano ba yung Ayan. upcoming events na Yes. yan? Speaking of a big upcoming events, bago matapos ang taong 2024, ay papalapit na ang ating intrams. Ayan, Yes. isa sa mga abangan. Ang ating pinakaabangan ng lahat, ang ating Pailaw 2024. Na gaganapin sa December 3. 3. And of course, sisimulan. partner, ang ating Lantern Festival. Ayan. Isa rin yan sa mga inaabangan ko. And of course, ito, inaabangan din to ng ating mga employee na nais mabunot sa paraffol. Ayan, ang ating Christmas party na in charge ngayong taon ay ang R&E program. Nakapinag-meetingan na natin kanina. Parang nararamdaman ko, partner, mananalo ko ng refrigerator. Ayan, so dahil tayo ang in charge, tigli-limang pangalan natin. Ay, bawal yata yun, partner. Ay, bawal ba yun? Ayan. So anyways, partner, tayo ngayon ay naka-live sa ating Clardeck Consortium, Race CL, Radyo CLSU FB pages. Kaya naman, kung kayo ay may nais ipa-shoutout or may mga katanungan, ayan, live na live po namin yang sasagutin. Yes. At kung kayo naman po ay may internet difficulty, lalo na't ngayon na pasulpot-sulpot ang masamang panahon, ay recorded po ang lahat ng ating episodes na mapapanood ninyo at mababalikan sa Clardeck Consortium, Radyo CLSU at Race CL Facebook page. Yes, ayan. Yan, partner, bago tayo magpatuloy, i-shoutout muna natin ang ating mga kasamahan at boses sa loob ng universidad. Siyempre, unang-una na ang ating ama ng pamantasan, Dr. Evaristo A. Abella. Hello, sir. Good Hello po, afternoon. sir. Good Ang afternoon ating po. poging Vice President for Research and Extension, Dr. Edgar A. Arden. Hello, Hello po, sir. sir. Ang ating Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelino R. Velasco. Hello, ma'am. Ang ating Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal. And of course, ang
ang ating Vice President for Business Affairs, Dr. Karenina B. Romualdo. Hello, ma'ams and sirs. Ayan, hello po ma'ams and sirs. At sa lahat po ng ating deans, directors, department heads, faculty, staff, and syempre sa ating mga minamahal na students. Hello po sa inyong lahat at sana po ay tumutok lamang kayo hanggang dulo dahil marami po kayong mapupulot na saya at bagong mga kaalaman. True, partner. Ayan. And of course, ayan, shoutout din po pala sa aking mama at daddy. Ayan, na laging nakikinig. And of course, kay Ma'am Yen Stratcom, OVPRE, Clardeck Family. Ayan, ikaw, partner. Mabilis ang shoutout lang. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan from Core Gateway College, from SRC, ayan, from Nice. Philmex, sila Gian, from Duela, si Ate Tere, ayan, na may ini-endorse kanina. Ayan. 80% discount sa Yes, Duel. May mga pa-discount sila, Nes. Ayan. And of course, sa lahat ng taga DARFO3, dahil manggagaling dyan ang guest natin ngayong araw. At sa hello lahat ng po. CMIs ng Clardeck. Hello po sa inyong lahat. Ayan, Ayan. partner. Dito nga sa ating programa, ay marami na tayong naipakilala at na-feature na Agri-Aqua Technologies and New Developed Products na talaga namang kinapulutan ng saya at aral ng ating mga tagapakinig. Ayan, at hindi lang dyan natatapos, partner, dahil ngayon in-upgrade na natin ang ating Agrisikat dahil natin ito sa dalawang segment. Una na ang Tech Kaalaman at Tech Kita. Ayan, sa katunayan nga, partner, sa ating previous episode ay tinalakay natin ang patungkol sa NEUST bilang isa sa mga CMIs ng Clardeck, yung kanilang mga plans, programs, and projects. Ayan. At sa episode nga na iyon ay nakasama natin si Dr. Marilyn C. Hipolito, ang Research Director ng NEUST. Ayan, ngayong hapon naman, partner, pag-uusapan natin ang patungkol sa launching ng Grains TBI ng Department of Agriculture Regional Field Office 3. Ayan, partner, i-introduce mo na ang ating topic for today. Yes, partner. Ayan. So, mga ka-agrisikat, familiar ba kayo sa tinatawag na Technology Business Incubator? Ano ba ang unang pumapasok sa isip ninyo kapag narinig ang salitang ito? Ayan. Marami sa ating mga magsasaka na nais magkaroon ng mas malaking oportunidad sa pagnenegosyo ay kulang pa ang kaalaman patungkol sa TBI. Marami sa kanila ang nagnanais maging parte nito at mas mahasa pa ang kanilang kakayahan patungkol sa pagnenegosyo gamit ang mga makabagong teknolohiya patungkol sa AANR. Kaya naman, ang DARFO3 ay magbubukas ng kanilang bagong TBI, ang Grains TBI, kung saan magkakaroon ng trainings, discussions, plans, and programs na ibibigay sa ating mga magsasaka na mag-a-apply dito ang ating rin mga future agripreneurs. Ayan, upang mas magkaroon sila ng sapat na kaalaman patungkol sa pagnenegosyo. Huwag na nating patagalin pa at kilalanin na natin ang ating special guest para sa talakayang ito na ipakikilala ni Partner Pam. Ayan, partner. Ayan, it's my honor to introduce our ever beautiful and fresh program guest for today. Ilang beses ko nang na-meet si ma'am. Ayan. So, Yes. partner, in the year 2012 to 2016, she was a graduate of Bachelor of Science in Agricultural Biotechnology, major in Crop Biotechnology, minor in Gene Discovery in the University of the Philippines, Los Wow. Baños. Noong 2017, partner, siya ay nakatanggap ng certification as a licensed agriculturist. She has served as a study leader and a project leader in various research involvements. And one of these are the ongoing projects such as the establishment of the Intellectual Property and Technology Business Management or IPTBM and DARFO3 through the RACE program from September 2023 and will end on July 2025. And of course, meron ding establishment of a technology business incubation program for DARFO3 from March to December 2024. Yes. So dahil sa kanyang skills at dedications in the field, siya ay nakareceive ng iba't ibang awards katulad ng Best Presenter and Best Poster in Research category during the agency In-House Review 2021 and 2022. Wow. Ayan. Also, partner, siya rin ay itinanghal bilang third best paper in research category during the 31st Clardeck Regional Symposium. Ayan. With her working experience in June 13, 2022 to June 21, 2023, she worked as a science research Technician 1, and currently she is working as a science research specialist 2 at the DARFO3. So partner, without further ado, let us all welcome Miss Veronica Peralta Mangune.
Ayan, hello po. Hello, ma'am. Kamusta Hello po, po? ma'am. Good afternoon, Sir Denver and Miss Pam, at sa ating mga listeners sa AgriSikat radio program. Ayan. Ayan. So ma'am, baka po may mga nais mo na kayong i-shoutout bago po tayo magsimula ng hot seat questions. Hot seat question. Ayan, sige po. So, binabati ko po, of course, ang aming Regional Executive Director, Dr. Eduardo L. Lapus Jr., ang aming mga Regional Technical Directors, Dr. Irene M. Ajon and Dr. Arthur Dairit, ang aming OIC Research Division Chief, Dr. Emily Sariano, at lahat po ng kasamahan ko sa Department of Agriculture Regional Field Office 3, especially yung mga kasama ko po sa Research Division at sa Research Outreach Station for Lowland Development, and of course, our project TBI, ang mga kasama ko po dyan, si Miss Josephine Munoz, ang aming TBI Manager, si Gio, si Shara, and si Kat. Ayan. Ayan, Ayan, shoutout po sa shoutout lahat po ng sa inyong bumubuo lahat. ng DARFO 3. Yes, ayan. So I'm sure marami sa kanila yung nakikinig. Especially pala sa shoutout sa lahat ng muli ng aming mga CMIs, especially yung mga taga DARFO 3. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Okay, so ma'am, bago tayo tungo sa mga mag-dive deep sa mga hot seat questions, mag-warm up questions muna po tayo. Okay, ma'am, una po sa lahat, ano po ba yung pangunahing layunin o gampanin ng DARFO 3? Ayan. So, yung Department of Agriculture Regional Field Office 3 po, o DARFO3, ay isang ahensya na under ng Department of Agriculture na responsible po sa pag-promote ng agricultural development specific sa Central Luzon. So, sa mga hindi po nakakaalam, meron po tayong Department of Agriculture Regional Field Offices sa bawat rehiyon ng bansa. At ang layunin po ng mga ahensyang ito ay mapataas ang ani at kita ng ating magsasaka sa pamamagitan ng iba't ibang programa po and proyekto na ini-implement nito. So halimbawa po dyan yung research division kung saan po ako kabilang, ito po ay nagsasagawa ng mga pananaliksik o research sa kung paano mai-improve yung mga production protocol and farming systems ng iba't ibang commodities, particularly yung mga priority commodities ng region. And kami rin po ay nagre-research patungkol sa iba't ibang pamamaraan kung paano madadagdagan ang kita ng ating magsasaka, gaya na lamang yung mga value-adding activities natin, gaya ng food processing. At ito pong mga technologies na ito na aming na-generate ay nag-undergo din po ng mga pag-aaral patungkol naman kung paano mas magiging effective or efficient na ma-i-adopt ito ng ating mga farmers. Grabe, Ayan. maka-agrikultura talaga. Yes. Oo, maka-farmers ba? Yes, ayun. Ayan. Nakapunta ka na ba sa DARFO? Hindi pa, partner. Ayan, so kaya nga parang parang opportunity na to para mas magkaroon din ako ng Oo. mas malalim na kaalam. Ako parang nag-pictorial pa ako kasi ang ganda ng office nila, Ay, partner. true ba? Oo, very neat. So, ayan ma'am, ngayong taon naman po, ano po ang ilan sa mga naging major accomplishments Yan, ng yes. DARFO 3 sa Research Division? Ayan. So, bukod po sa napakaraming research studies na aming sinasagawa patungkol sa iba't ibang priority commodities ng Region 3, kami po ngayon actually ay nakafocus din sa pagpapalawak ng aming adoption and commercialization ng mga na-generate po naming mga technologies. So, kamakailan lang nagsagawa po kami ng isang technology forum na masasabi kong major accomplishment talaga ng aming division. So, naganap po ito noong November 4 and 5. Kakatapos lang talaga niya sa Marquee Mall, Angeles, Pampanga. And ang naging layunin po ng activity na yun ay na pinamagatan naming 2024 Tech Talk ay maibahagi sa ating mga farmers at iba pang stakeholders kung ano-ano ba yung mga technologies Yes. na maaari nilang mai-adopt at paano sila kikita dito. So nagsagawa po kami ng mga technology business pitching at nag-showcase po ng iba't ibang technologies na ginawa ng DARFO3, maging po yung mga na-generate ng aming mga partner SUCs na amin pong sinuportahan. Wow, ayun. So, dito po sa technology forum na to, Yes. ma'am, invited po yung ating mga farmers, tama po? Sila yung Wow. target, Kasi yun naman talaga yung purpose talaga natin, di ba? Lagi nating purpose kapag nagre-research, yung para sa ating mga farmers. Saka maganda yung nakikita na showcase natin na ito yung mga bunga ng paghihirap nila. No, na dito napupunta yung mga ani nila na nagiging chips, nagiging crackers. Sa tatandaan ko, ito ata yung day na naiistorbo ko si ma'am eh. Ito yung November 5, no? ito yun nanghihingi ako sa kanya ng materials. So ayan, so yun yung isa sa
major event ng Oo. research division. Yes. Ayan. So ma'am, ayan, dumako na po tayo ngayon sa yung sa pinaka main topic natin ngayong araw. Ano po ba ma'am yung sinasabi natin na Technology Business Incubator o TBI? Okay po, so yung ating pong Technology Business Incubator o TBI ay isa pong institusyon o opisina na may layuning tumulong sa mga individual o kaya yung mga grupo po na nagsisimula pa lamang sa pag-establish ng kanilang business. At yung mga business po na kanilang sinusubukang itayo ay dapat technology-based o produkto ng research and development. So, ang isang TBI po ay maaaring nag-o-offer ng mga technology na pwedeng i-adopt nitong mga taong ito o di kaya naman ay meron po silang sariling idea na gusto po nilang maging business. So, yan. Ang TBI din po natin ay nagbibigay ng iba pang serbisyo, gaya ng access sa mga available na pasilidad, mga training and mentorship sessions na napaka-importante po pag ikaw ay nagsisimula pa lamang sa business. Nagpo-provide din po ito ng networks at iba pa na kinakailangan para makapagsimula po at lumago yung business na yon. Ganun pala Ayun. siya. So, napakalaki ng sakop, no? Parang, Yes. pinapalawak niya talaga, no? Yung adoption ng mga technologies. So, hindi lang siya nakapokus sa pagre-reproduce lang ng technologies. So, ayan po. Ma'am, ano-ano po ba yung mga layunin nito na makakatulong para sa mga farmers natin? Ayan. So, ang DARFO3 po sa pangunguna ng Research Division nga ay bumuo na ng TBI program na tinatawag na Ayan. TBI. Ayan. So, ang programa po na ito ay naglalayong magsilbing isang strong support system para sa ating mga magsasaka at iba pang mga kliyente na gustong mag-business at i-enhance ang kanilang mga kapasidad at tulungang magkaroon ng strong partnerships with industry partners. At ang end goal po ng programang ito ay mag-create o mag-establish ng mga technology-based businesses na magta-thrive sa ating market at makakatulong sa pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura. Wow. Ayan. Gusto ko yung yung strong support system. Yes. Ayan. Grains Gusto mo TBI na yun? to. Yes, ayun. So, nabanggit nga ni ma'am yung Grains TBI. So, bakit po ba ma'am Grains TBI ang ipinangalan rito? May meaning po ba ito? Yes po. So, ang GRAINS TBI po, it stands for Growing Resilient Agri-Enterprises through Innovation and Networking Towards Sustainability. Ayan. So, Ayun. nung nag-iisip po kami, nung nagbe-brainstorm kami, kung ano ba yung magandang pangalan na talagang magbibigay justice dun sa identity na gusto namin i-establish. Siyempre, gusto namin na yung pangalan pa lang alam na agad kung ano yung purpose, which is tumulong na magtayo at magpalago ng mga agri-enterprises gamit yung mga technologies or innovation. Yan. So, bukod po dyan, sa dami ng serbisyo na kailangang maihatid para lumago yung mga business na ito, hindi po namin yun magagawa na kami lang. So, kinakailangan po namin makipag-partner o bumuo ng network na siyang magiging, yun nga po, strong support Yes po. system ng ating mga i-assist na agri-enterprises. Ayan. So, ma'am, sino po ba yung mga panauhin na nakasama ninyo sa pagbuo po ng proyektong ito? Opo, so nag-conduct po tayo ng feasibility study last year, 2023, sa suporta po na ibinigay ng DA Bureau of Agricultural Research o DA-BAR. So, yung pag-aaral po na yon, inalam po natin kung sino yung mga interesado. Kung meron nga ba talagang interesado Yes. dito sa ating TB program na gusto nating i-implement at ano po yung mga kailangan nila. At ngayon nga po, 2024, dahil sa magandang resulta ng ating isinagawang feasibility study, binigyan kami muli ng suporta ng DA-BAR para ma-develop na po yung programa at paghandaan po yung pagbubukas ng ating GRAINS TBI sa mga gustong mag-avail ng mga services po na to. Ayan. So, ang mga sumuporta pa po sa pagsasagawa namin ng feasibility study na ginawa namin last year ay of course ang ating mga LGUs, particularly yung ating mga provincial agriculture offices. Wow. Wow. Very supportive Yes. ang kanilang mga LGUs when it comes to this kind of program. Yes. Yes, partner. Yan, ma'am. Ano-ano naman po ang mga hamon? For sure, ma'am, may mga challenges tayo along the way. Ano po, na kinaharap habang isinasagawa ang mga hakbang sa pagpapatayo nitong Ayan, program yes po. nito?
Ayan. So, since relatively bago po itong programa na to sa DA, although medyo matagal na siya sa Pilipinas, mas nauna po kasi siyang na-implement ng ating mga state universities and colleges Yes po. through the support of the DOST. So, yun nga po, relatively bago siya sa DA. At noon po, ang mode talaga namin ng technology adoption and commercialization ay hindi pa po centralized. So, madalas, kapag ikaw yung technology generator, ikaw na rin ang bahala kung paano siya maia-adapt at mako-commercialize. So, naging hamon Yes po. po talaga sa amin, naging challenge talaga sa amin kung paano ba natin to gagawing centralized. Ayan. So, mabuti na lang, meron ng mga naunang harapin yung challenge na yon. So, kaya isa sa mga major activities din po na ginawa namin last year nung kami ay nagsasagawa ng feasibility study ay yung pagbisita sa mga existing TDIs po dito sa Central Luzon. So, Parang maging- benchmarking, ano? Oo, parang knowledge sharing activity na nila. Yes. So, nakatulong talaga sila sa pag-share ng kanilang best practices para mabuo namin yung aming operations manual. Wow. Ayan. So, bago nila na-achieve na, ano, na... Hindi siya madali Oo, talaga. hindi talaga siya, nagkaroon ng mga steps talaga, ayan. So, ma'am, since yung DARFO3 po, ang sakop po niyan, ano, yung buong Central Luzon, ayan. So, paano niyo po ba, ma'am, ipapaalam sa ating mga magsasaka o agripreneurs mula sa mga probinsya ng Rehiyon 3 ang patungkol sa programang ito po na itatayo po ninyo? Yes, so nabanggit ko po kanina, bumisita kami sa iba't ibang TBIs dito sa Central Luzon, and bawat probinsya po actually ng Central Luzon ay may nakatayo na pong TBI. So meron po tayo sa Pampanga State Agricultural University, Bulacan State University, Holy Angel University, Bataan Peninsula State University, Nueva Ecija University of Science and Technology, CLSU of course, Tarlac State University, sa Aurora po, and sa PRIMSU, yan. Sila po ay kasalukuyan din na nagde-develop ng kanilang TBI. program. So, yes, karamihan po dyan ay members ng isang consortium na tinatawag naming Sulong Central Luzon. So ito po ay consortium ng mga TBIs dito sa Region 3 at kami po ay committed talaga sa pag-promote ng bawat isa maging yung aming mga activities, since alam po namin gano'ng ka-importante na ma-promote ang aming mga programa para makarating talaga sa mga intended clients. So bukod po sa mga nabanggit kong SUCs na aming kapartner, mayroon din po kaming partnership with the DTI, PCCI, PSEDO, and DOST kung saan located ang dito po sa Tarlac kung saan located ang ating TBI para naman po tulungan kami sa pag-promote sa ating mga MSMEs. And noong nakaraang November 4 and 5 po during Yes po. our DARFO3 Technology Forum, actually present din po namin yan sa ating mga farmers kung ano po ba ang patungkol sa DARFO3 Grains TBI. And actually, pangalawang radio interview namin to since talagang we're doing our best to promote the program prior to our launching on November 15 bago po kami tumanggap ng mga applicants. And ngayong November 11 po, paparating na November 11, kami po ay magkakaroon din ng isang virtual information session via Zoom. So, yun po yung mga ginagawa naming promotional activities. And kami rin po ay active sa Facebook. So, pwede nyo pong i-like and follow ang Ayun. aming Facebook page, Grains Technology Business Incubator. Wow. Ayan. I'm sure marami tayong mga agripreneurs at mga farmers na nanonood ngayon. So ayan, so And of course, mga tech generators na Yes. sa wakas, meron ng Oo, tutulong sa atin, no? centralized, Na ma-commercialize and i-adopt ang ating mga technologies. And nabanggit ni ma'am na pangalawa na pala nila tong radio interview, patungkol sa Grains TBI. So ayan, as radio broadcaster po, yung isa yung talaga po sa layunin ng aming radio program na AgriSikat, yung i-promote din po, tulungan yung aming mga CMIs sa mga bago nilang projects, sa mga bago nilang programs. And promote AANR Yes, technologies. about talaga. AANR. So yan, kapit-kapit tayo, ma'am. Yes. Ayan, so quick shoutout siguro tayo bago tayo mag-commercial break. Ano? Okay, partner. Parang naririnig ko yung sigaw ng ating mga intern before. Ayan, Sophie, hello! Shout out. And Ayan, yan, kay Princess Sanchez. Shout out sa iyo, Mi. Kay Diana, hello, Mi. Ayan, kay Ayan. Cassandra Lay Marcelo. Ayan, sino pa ba? Si Gian Padilla. Ayan, si Ma'am Ellen. Ayan, okay. Meron ka pa ba? Ay, ito pa pala, may mga kasamahan ko mga kaibigan ko sa Isabela, nanonood rin daw sila. Wow, Ayan, so hello sana po. daw sana all may TBI, sabi nila. Ayan.
So, ayan, Okay. partner, alam ko, very curious Very ng ating mga curious. ka-agri. Kahit Ano ako. bang itsura ng TBI, ng Ano ba yung itsura ng DARFO3? ng Grains TBI. Kaya naman ma'am, inihanda po kaming short commercial break para po matanggal na yung curiosity ng ating mga tagapakinig. Ano Yes. ba yung itsura nitong ating Grains TBI? Ayan, sama-sama po nating panoorin. Wow. Wow! So, ayun pala yung itsura ng ating Grains TBI, ano? Pangmalakasan. Yes. Parang nakakita ko ng ibang concept sa K-Cafe natin. Ang Malaki ganda. pala siya, malaking building. Second floor po ba yun, ma'am? Yes po. Ayan. Ma'am, saan po siya specific located? Sa Paraiso, Tarlac City, Tarlac po, sa isa sa mga research stations na under po ng DARFO3. Wow, Ayun. sa Tarlac. Medyo malapit lang siya sa atin. Yes. 2 hours away, tama. 2 hours Pwedeng away. bisitahin. Ayan, dumako na po tayo, ma'am, sa ating second segment na tinatawag nating Tech Tech Kita. Kita. Ayan, titignan naman natin ang business side ng ating Grains TBI. Ito Ayan, talaga yung pinakahintayin natin. oo, sa gusto lahat. ko na to Gusto ko itong malaman. Ayan, ma'am. Ayan, unang-una po, ang mga magsasaka po ba natin ang pangunahin nating target sa programang ito or ito po ay pwede rin sa iba't ibang individual na interesado, ma'am? So, maaari pong mag-apply, no, kahit sino, basta siya ay willing na mag-adopt ng technology na na-generate ng DARFO3 o di kaya naman ay may sarili siyang idea o innovation na gusto po niyang ma-develop into a business. Pero kahit ganun po na open siya kahit kanino, ang ating mga magsasaka po ang ating ipa-prioritize sa programang ito. Ayan. So, ma'am, ano po ba ito? Maganda to, ano? Ano po ba, ma'am, yung i-offer po ninyo or specializations ng Grains TBI? Ayan, so mag-focus po kami sa pag-establish ng mga business na may kinalaman po sa crop production and food processing since yun po yung mga technologies na meron ang DARFO3 sa ngayon. Tama po, ma'am? Crop production? Tama po, ma'am? Yes, po. crop production. Yun. So, ma'am, ano-ano po ba yung mga teknolohiya at serbisyong iaalok sa programang Grains TBI? Ayan, so yung TBI program po natin ay mahahati sa 3 bahagi. Ayan, Yes, so ma'am. halos lahat naman po ng TBI ay ganito yung Yes, po. kanilang program. So, meron po tayong tinatawag na pre-incubation, incubation, and post-incubation. So, sa pre-incubation po, dito mangyayari yung mga technology matching na tinatawag namin kung saan titignan namin kung yun bang technology na napiling i-adopt para gawing business ng ating farmer cooperative or association o di kaya naman yung ating individual farmer ay akma ba sa kanyang existing resources. So, syempre, kung pipiliin yung technology ay pagdating sa crop production, dapat po ay meron siyang lupang pagtatamnan o di kaya naman kung ang napili po niya ay patungkol sa mushroom production, dapat po siya ay may access sa mga raw materials na kakailanganin sa paggawa noong ating mushroom fruiting bag. So, sa ngayon, yung mga technologies po na available sa DARFO3 na i-offer ng ating TBI program ay low-cost oyster mushroom production, onion production, organic rice production, integrated farming system po on rice, sweet potato, upgraded goat, and vermicomposting, as well as integrated farming system on rice, corn, cassava, poultry, and vermicomposting. Meron din po tayong organic inputs production, plant-based pelleted feeds for poultry, and oyster mushroom-based products gaya ng mushroom tapa, tocino, bulgogi, and mushroom crackers. Meron din po tayong purple yam powder, and dito rin po
nangyayari sa ating pre-incubation yung mga pagsasanay na kinakailangan para maging isang magaling na entrepreneur. Ayan. So, kasama sa mga pagsasanay o training na ibibigay sa ilalim ng pre-incubation, ayun pong setting the entrepreneurial mindset, business plan development, business Wow. model canvas, basic accounting and financial management, and dito rin po mangyayari yung tinatawag namin na training needs assessment kung saan aalamin namin kung ano-ano pa ba yung mga pagsasanay o training na kinakailangan ng ating magiging incubatee. Yan. So, pag sila po ay nakalagpas na sa ating pre-incubation, magpo-proceed na po sila sa ating incubation proper, kung saan dito po binibigay sa ating mga incubatees yung mga serbisyo gaya ng paggamit ng ating shared facility, yun pong flash natin kaninang commercial break, yung paggamit po ng mga equipment, paggamit ng mga co-working space or offices sa ating TBI center, and then product development or improvement, pagbuo ng kanilang sariling brand, napaka-importante po yan pagdating sa business. Yes po. Packaging and layout design assistance, trainings and mentoring sessions patungkol doon sa technology na kanilang napili, maging yung mga trainings and mentoring pagdating sa business na na-identify during the training needs assessment. And kabilang din po dyan yung pag-assist namin sa kanila sa mga regulatory compliance na kailangan, marketing assistance, and of course, loan and grants linkage. So, after po ng ating incubation proper, sila naman po ay magpo-proceed sa ating post-incubation kung saan ang nangyayari po doon, pagkatapos makagraduate ng isang incubatee sa program, imo-monitor pa rin po namin sila kahit sila ay wala na sa incubation proper. So, titignan pa rin namin yung kanilang growth as a business at aalalayan pa rin po sila hanggang sila ay makapag-expand. Wow. Ayun. So, ganun- napakarami pala nilang program, ano? Pre-incubation, incubation, Activity. and post-incubation. Yes, parang kasi ako parang ang tawag dito, yung pag naririnig ko yung incubation, parang naiisip ko yung mga sisiw na mapipisa. parang ganun. So parang ganun sila, no? So parang yun yung nila training ground, ano? Bago sila yung i-expose talaga to to community na Yes. talaga, by their own. And partner, maraming binanggit si ma'am na mga technologies na naka-ready. So, pwede din po nila ma'am balikan sa inyo pong Facebook page, sa Grains in Technology Business Yes. Incubation Facebook page. So, ayan, partner. So ayan. So partner, ito yung yung I'm sure tatanungin Very nila, may important. bayad po ba ang pag-a-apply dito, ma'am? Yes. Ayan. So, sa ngayon po na tayo ay sinusuportahan ng DA Bureau of Agricultural Research. So, libre po yung ating magiging first cycle ng ating incubatees. Ayan. Wow, libre So, pa, no? paano po ba sila mag-a-apply sa programa na to, ma'am? Yun ang tanong. So, mag-a-announce po kami sa aming Facebook page, sa Grains TBI, patungkol po doon sa detalye kung paano nila maisa-submit yung mga requirements na kailangan. Pero yung mga requirements po na kinakailangan is yung aming accomplished na application form, Yes, ma'am. innovation profile po, kung yung idea or innovation is manggagaling po sa kanila at hindi sila mag-a-adopt nung technology po na galing sa amin. Yes po. Letter of intent, and then list of members po kung sila ay grupo, since pwede pong mag-apply ang both po groups and individuals. Ayan. So, association or cooperatives profile po, CSO accreditation and certificate of good standing kung sila po ay grupo. Disclosure po ng kanilang economic activities or yung kanilang financial statement for the last 3 years, and services po availed from different institutions in the last 3 years. Ayan. Ayan. So, ayan, yung mga binanggit ni ma'am na requirements, for sure, no? Ipopost naman nila, ma'am, yan, i-announce nila sa kanilang Yes. Facebook page. And tutulungan rin natin sila, ma'am. Yes, no? i-repost natin. So, yung mga ka-agrisikat natin and yung Ray CL team ay makaka-access Yes. sa ating Grains TBI. Ayan, yan yung isa sa mga aabangan nating lahat, ano? Ayan. So, ma'am, gaano po ba katagal yung isang cycle ng TBI? Gaano po karami yung maaring sumali sa paparating po na cycle na ito? Ayan. So, yung ating pong napapalapit na pagbubukas ng aming first batch ng incubatees, kami po ay mag-accommodate ng 10 incubatees. Kung ito po ay grupo, i-require po namin na at least 3 members po ay makaka-attend doon sa lahat ng activities ng ating programa. And yung isang cycle po ng ating TBI ay magtatagal po ng 1 taon. Kung saan po doon, yes po. Yan. So, yung 2 months po doon is pre-incubation, and yung 10 months naman po
is for the incubation proper. And yung post-incubation naman po, kung saan tayo ay magmo-monitor, mangyayari po yun ng 2 taon, magmula po dun sa pag-alis nila sa program. So, Ayan. yan, inaasahan po namin na yung mga incubatees na makakagraduate sa ating TBI ay magiging financially viable na mga technology-based businesses na kayang mag-compete sa market. Ayan. Ayan. So, ma'am, may tanong lang po ako. Parang pumasok lang sa ano ko. Na-curious lang ako, partner. So, 1 year po ito, ma'am, ano? So, Yes po. kunyari po, ma'am, from Nueva Ecija po, yung nakuha po na incubate po ninyo, libre po yung 1 year. yung pag-accommodate niya po doon, yung pagtira niya po. Bale, yes po, doon po sa mga araw na kinakailangan na sila ay pumunta sa Paraiso, Tarlac City para mag-attend ng trainings, meron po kaming mga facilities naman that could accommodate them. Ayan. Pero hindi ko yata nabanggit, meron po kasi kaming 2 type ng incubatee, yung Ay, okay po. in-wall and outwall. Ayan. So, yung in-wall po, sila po yung mga incubatees na talagang gagamit ng ating shared facility sa TBI Center. And yung outwall naman po, ito po yung mga incubatees na kung halimbawa sila ay may sarili naman ng processing facility o kaya naman kung production-related technology po ito, na requirement po, syempre meron silang production area. So, doon po sa production area nila gagawin yung pag-train sa kanila doon sa technology na gusto nilang i-adopt. Ayan. Ayun. So, ma'am, Gusto kong tanongin, Yes, mama, yes, yes. Ito po ba may age limit po ba? Ito, Ayun, yun, for yun. example. Ayan. So, wala po tayong age limit. Yan. Open po ito sa lahat ng age. Although, karamihan po kasi ng ating mga TBIs, no, may mga students din talaga silang incubatees. So, for those students po na under 18, magre-require lang naman po kami ng parental consent. ayan. So, kahit 3 years old, Basta, grabe naman. Siyempre po, meron tayong mga young agripreneurs. okay, ayun. Yes. So, ganun pala yun, ano? Walang age limit, ano? So, kahit sino pwede, okay? So, Ma'am, maaari niyo po bang anyayahan ng ating mga Yan. FCAs at individual na magsasaka na mag-a-apply sa ating Grain Street TBI? Ayan. Ayan. So, ini-invite ko po ang ating mga farmer cooperatives and associations at yung ating mga individual farmers na mag-apply po sa ating Grains TBI program sa ilalim ng DARF03. So, magbubukas po ang aming call for application sa November 15, 2024 at kami po ay tatanggap ng applications hanggang November 29, 2024. Yan. So, 2 weeks po yan at yung mga detalye po patungkol sa application ay i-announce po namin sa aming Facebook page. Ayan, para po sa ating mga tech generators na naghahanap ng Yes. strong support system. Ayan, andito po ang ating Grains TBI. So, tama nga, no? Parang maikli lang yata yung 2 weeks. true. Pero syempre, ayan. So, ganun talaga. Kailangan talagang paghandaan. Yan, November Sa kung willing 15 ka talaga, di to ba? Mm-mm. November 29. 2 weeks preparation. Mahaba-haba rin pa. So, yan. So, yun. So, napakaganda, no? Grains TBI. TBI. Ano? Very agriculture-related yung grain. Tapos yung pala, meron pa siyang meaning. Yun nga kasi yung uso ngayon, di ba? Yung may mga pa-acronym. Oo, Tapos yung parang may unang- meaning, oo. ano? Unang rinig mo pa lang yun na yun. Mm-mm. Ayan. So yan yung aabangan nating lahat, mga ka-agrisikat kung kailan yung yung mismong day ng nila, yung mga requirements na ipopost naman sa page nila. Yung ito pa kasi dahil gahol na rin tayo sa time yung ipopost na rin siguro nila doon nila ma'am yung mga technology tas yung mga serbisyong iaalok ng kanilang programa. Ayan, aabangan nating lahat yan, mga ka-agrisikat. Grabe. Yes. Ang bilis ng oras, ano? Ang dami pa. Sa totoo lang, ma'am, ang dami talaga namin mga gusto pang itanong. Pero very limited kasi yung ating time. Pero ang dami nating natutunan, ano? Pero Patungkol sa partner, Grains baka may gusto TBI. pang idagdag si ma'am. Ayan, ma'am. Mga may po may gustong mga i-announce. i-announce naman po kayo, ma'am. Ngayon po, bago po tayo mag-end. Yes. Ayan, sige po. So, sa November 11 po, ang Grains TBI program ay magkakaroon po ng virtual information session via Zoom. Isi-stream din po namin yan sa aming Facebook Live. So, dito po, i-discuss namin muli yung patungkol sa program, yung step-by-step procedure ng pag-a-apply at makakapagtanong po ang ating mga attendees doon kung meron po silang mga tanong or clarifications. Ayan. So, i-announce din po namin sa aming Facebook page yung detalye tungkol po dito sa virtual information session. Ayan. So,
Muli po, maraming salamat sa Clarde Consortium sa imbitasyon na maibahagi namin ang aming programa, and maraming salamat din po sa ating mga ka-agri-sikat sa pakikinig. Ayan, may pahabol na shoutout po sa inyo si Ma'am, si Dr. Marilu Sarong. Ayan, hello po ma'am. Hi, Ayan, ma'am. Good afternoon po. Hello po, good afternoon po. Happy watching po, Mama Sarong. Ayan. Ayan, and shoutout din kay Sir Wilson Garagan Viloria. Hello po, shoutout po. Ayan. And again, kila Dr. Orden na nasa meeting ngayon. O baka naman nanonood, baka nandito Baka pala sila ngayon, nanonood sila. Oo. Ayan, Shoutout shoutout po po sa sa lahat. inyong lahat. Sa office. Ayan, so ang dami nating natutunan kay Mama, no? Ang smooth lang ng pakikipag-communicate Correct. natin kay Mama, no? Ang ganda ng mga naging talakayan natin. Ayan, so Ma'am, last question po and bonus question namin sa inyo, Ma'am. Ano po ba ang inyong motto in life bilang kayo po ay isang researcher? Ayan. So, very Miss Universe ang question. Ayan, so ako po ay advocate ng excellence. So, hindi ko alam kung, well, most probably, it's because I came from the University of the Philippines. So, sinasabi ko po lagi sa mga kasama ko na kahit gaano pa kaliit na task yan, dapat ginagawa mo yan with excellence talaga. Kasi paano ka pagkakatiwalaan, 'di ba, sa mas malalaking trabaho or mas magagandang oportunidad kung hindi mo pagbubutihan sa mga maliliit na bagay. So, siguro yun yung aking motto na ma-share ngayon, na if something is worth doing, it's worth doing with excellence. Wow! And I thank you. Ito na ang corona, ma'am. Sa'yo na, Ma'am, ang corona, no? Ano, So, always ayan, do always things. with Na, basta kaya mo. excellence. Ayan. Yes. Okay. Saka wala namang shortcut sa success. 'Di ba? So, kung iiyak ka lang rin habang ginagawa, umiyak ka na habang ginagawa mo. Kasi Ganun it din, comes with oo. a process. Yes. Ayan. Yes. So, Congratulations, ma'am, sa Grains TBI. Yes. Ayan, palakpakan natin. ang congratulations. Grains TBI. Palakpakan naman nating lahat. Virtual clap, ano? Sa Yes. kanilang team dito sa kanilang Grains TBI. Okay. Ayan. Ma'am, baka may nais pa po kayong i-shout out. Pahabol shout out. Yes, pahabol po ni shout out. Habol shout out, hi sa aking fiancé na nakabiyahe ngayon. Wow! Wow! Grabe. Di ko na-expect yung shout out na yun talaga. Ramdam na ramdam ko yung love ni ma'am para kay sir. Sana all. China Oil. Ayan, Ayan, shout out kami po din. sa inyo, sir. Yes, kami din ma'am, shout out po dito sa aming technical kay Sir Lester. Yes, and Ayan. kay Ma'am Zoril at sa lahat po ng bumubuo sa Radyo CLSU. And of course kay Ma'am Yen. Ayan, belated happy birthday pala kay Ma'am Wow, okay, Yen. yes. Belated happy birthday po, Ma'am. Ayan, okay. Ayan. Mukhang wala naman na tayo partner, Ayan, mga ma'am. karagdagan. Ma'am Veronica, thank you very so much po. for Ayan. Makakaasa guesting po kayo na ipopromote namin ang Grains TBI. Yes po. Ayan, so ma'am, meron lang po kaming konting request. Mamaya po sa dulo kapag nabanggit po namin yung Agrisikat, sasabihin nyo po ay sa agrikultura, sikat ka. Okay po ba yun, ma'am? Okay po. Ay, Daming request, sabi niyo, ma'am, ano? Daming request ng radio program nyo. Okay. And with that, maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa amin ngayong hapon. Tiyak na uwi muli tayong busog sa saya at bagong mga kaalaman. Muli, my name is Mark Denver Bedico. At ako naman po si Pamela Canyaveras. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Miyerkules dito lamang sa Agrisikat. Sa Agrikultura, sikat ka! Ayan. Thank you very much, ma'am. thank you very much Thank you po, po, ma'am. Thank you DARFO3. Thank you so Salamat much po, po. ma'am. Agrisikat, agrisikat. Tara, halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sa kayo ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig pa kung salo, makibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU. 107.3 Radyo